Okay, good morning po sa lahat. God bless po sa inaabot ng programang ito. Sa mga nag-like at saka mga nag-subscribe at saka nag-comment, thank you po. Buong na-appreciate ko po ng buong puso. At buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription at hindi kaya sa subscription, kahit yung like na lang, comment sa baba. Thank you na po ako doon. Inuulit ko po, maliit lang po yung channel natin. Yung ating re-reactionan at o-opinionan ay yung tungkol sa naganap sa rally dyan sa Angeles ng Maisog, di ba? Bigyan natin ng opinion at reaction. Ito'y bahagi lang ng ating opinion at reaction. Hindi po ito nagre-represent sa ibang tao. Ito po yung reaction ko at opinion ko lang po ito. Base lang po sa aking napanood at nakita. Okay? Doon lang po tayo nagko-komento at nagre-reaction. Okay? Tingnan natin, bigyan natin ng reaction. By the way nga pala, sa mga inaabot ng programang ito, kung ano man ang kultura na mayroon po kayo, kung gabi man po o tanghali, magandang tanghali po, at kung gabi naman po, magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng buong may kapal sa mga lahat ng ginagawa natin. Okay? Salamat at salamat po. Okay? Reaction na natin yung naganap na rally dyan sa Angeles, sa Maisog Rally. Okay? Bigyan natin ng opinion at reaction. Okay? Sa nakita natin, okay naman po. Matagumpay naman nilang naisagawa. Walang kaganapan na ano pa mang mga balakid. Hindi katulad ng mga nangyari sa Dumaguete, dyan sa may Tacloban. Talagang ginawa ng paraan para wag lang matuloy o yung mga bagay na dapat na ipinagagamit sa mga tao, nakita naman natin kung paano nila harangan ng malalaking equipment, di ba? Pero sa Angeles, sabi nga nila, parang di nangyari, di ba? Nakita naman natin, walang kaganapan na gano'n na hinarangan ng ano mga klaseng equipment, mga tinatawag na mga ginagamit sa traktora, mga ginagamit sa pangsasaka, walang gano'n. Base lang sa sinabi na nga ng ating narinig doon, hindi napigilan. Bakit? Sabi nga, ang Angeles o Pampanga o Kapampangan ay talagang maisog, di ba? Nakipag-coordinate naman sila ng maayos. Okay po. Ganoon naman talaga. Kailangan mo makipag-coordinate ka. Dangan nga lang, di ba? Bagamat mayroong mga counting aberya, pero wala po talagang kwan eh. Kumbaga, sa kabuuan, maganda po ang kaganapan. Yun. Base doon sa napanood natin, binigyan kagad ng reaksyon o binigyan kagad ng opinion ng iba't ibang vlogger na bayaran, di ba? Na nilalangaw daw. Nilalangaw. Nagsisimula pa nga lang naman. Siyempre, alas 3 nagsimula yan. Wala pa mga kwa. Pero bandang huli, nakita namin na kung gaano karami. Kung gaano tinangkilik. At saka, nakikita natin na talagang maging sila ay gising na rin naman. Base doon sa napanood natin, talagang kumbaga, ibinigay lahat ng mga nagsalita doon, yung mga bagay na kanilang ang naging kwan lang doon, parang naging hanggang ngayon trending ata yan, yung pahayag ng ating Mayor Baste, di ba? Tungkol doon sa kanyang opinion at doon sa kanyang kumpare na si Bongo. Okay po. Base doon sa napanood natin, magaganda naman yung presentation, katulad kay Glenn Chong, di ba? Kay Attorney Angeles, di ba? Nabigyan naman ng hustisya yung mga bagay na dapat na ipaabot sa gobyerno o panunungkulan ng administrasyon na to. Nabigyan, katulad kay Vic Rodriguez, at saka nakita natin yung bago doon. Bagamat hindi siya nagsalita, pero siya yung nagiging parang nagdala ng flag, di ba? Defend the flag, di ba? Nagdala ng flag doon, papasok si ex-PDEA agent Jonathan Morales. Bagamat hindi siya nagsalita regarding do sa kaganapan ng kanyang kwan, pero nagpapakita yon ng suporta, nagpapakita yon ng talagang handa rin namang sumuporta sa mga bagay na alam nila na mali na ginagawa ng administrasyon na to. Pero bigyan natin ng, siyempre, karapatan nila naman yan. Depensa ang isang mga party tungkol sa administrasyon na to. Kung ano man ang kaganapan. Tungkol din sa kuwan, yung kaganapan sa KOGC, tinalakay dyan, di ba, ng mga iba't ibang nagsalita doon, kay Dr. Badoy, may mga diin din yung kanyang mga sinabi. Ang atin lang talagang nabigyan ng napukaw, di ba? Napukaw, di ba?
nagising o napukaw na isipan at damdamin yung tungkol kay Baste, di ba? Dahil kwento kaalyado niya to o kumpare niya to, taga Davao to, si Senador Bongo, di ba? Mabigat yung kanyang kwento. Medyo parang nagsisisi siya, di ba? Tungkol doon sa mga bagay na nagaganap sa Senado o nagaganap sa kasalukuyang administrasyon, pero patuloy ang pananahimik ni Senator Bongo. Yun lang ang kuha natin. Napansin natin, nagsisisi nga daw po dahil sa ganon kaganapan, na buti pa nga daw ay dapat hindi na kung ganon din lang naman ang nangyari. National kwan po kasi yan national figure yan national na kandidato na nakaupo sa Senado, si Senator Bongo. Talagang mabigat po ang testimonya yan kasi Dabawin niya yan Dabawin nyo yan siyempre matagal na kaalyado o matagal na talagang kwan ng Digong Duterte, Tatay Digong yan, di ba? Kasama lagi yan. Pero yung pahayag ng ating mayor na si Baste Duterte mabigat. Para bang nagsisisi, wala daw kwan, hindi ang hiling niya lang naman. Di ba? Maraming kaganapan sa kasalukuyan pero patuloy ang pananahimik, di ba? Patuloy ang walang kibo nitong senador na to na si Senador Bongo. But naikumpara pa niya, di ba? Kay Ontiveros, di ba? Naikumpara niya pa kay Ontiveros yung pangyayari na talagang consistent pa nga daw si Ontiveros regarding do sa mga usapin na talagang lumalaban o sasalita sa isang parte, pero itong Senador na Bongo mabigat yung kanyang pahayag, kumpare, kaibigan ng kanyang tatay na walang kibo, hindi marunong mag-speak up karamihan. Kahit nakita naman natin yan, di ba, nung sa PDEA hearing dyan sa Senado, wala rin naman sinabi, di ba? Yun, kaya iginagalang din natin ang kanyang pahayag ng Mayor Baste. Base lang siguro sa kanya nakikita at nararamdaman, di ba? Ganun lang siguro, kaya nakapagsalita siya tungkol sa mga bagay na yun, di ba? Pero para sa akin, di ba? Tama siya, tama ang Baste Duterte na talagang, di ba? Yung pagiging para bang play safe lang talaga si Bongo. Di ba? National kung nanunungkulan ka sa national, ano ikinatatakot mo, di ba? Magsalita sa isang parte. Bakit? Kapag nagsalita ka ba diyan, di ba? Aalisin ka bilang senador, di ba? Unang-una, taga Davao ka. Ang kaganapan sa Davao hindi na normal, di ba? Pero wala kang ibinibigay na pahayag, di ba? Nung nangyari sa KOGC, tahimik. Yung nangyari sa PDEA, walang sinabi, di ba? Walang ano pa man kuwan. Mayroong pagbabanta doon kay Jonah, pero wala siyang sinasabi, di ba? Takot, di ba? Sabi nga ni Baste, takot siya, di ba? Takot. Anong kinatatakot mo? Kaya sabi niya, ang idol niya nga daw si late Senator Miriam Defensor Santiago. Talagang umaatikabo. Pero sa akin, tama po siya. Kita naman natin yung tapang nung late Senator Miriam Defensor Santiago. Kita natin yung tapang niya, di ba? Pero sa akin, isa sa mga makikita natin talagang matapang, di ba? Ang ating senador. At saka matalino. At saka isa sa mga nakita kong senador na talagang lumaban ng pukpukan sa Senado na hindi talaga, hindi talaga nagpapatinag. Yan si diba si Joker Arroyo, isa rin sa mga talagang walang humpay kung magsalita, diba? Isa rin sa makita kong senador na talagang may tapang din. Tapos sa congressman naman, hindi ko malimutan ito si Omomodo Adasa, talagang matapang, talagang palaban, di ba? Si Adasa, kung dating assemblyman yan, di ba? Nung panahon ng Marcos, di ba? Talagang matapang talaga. Nagbibigay ng opinion, nagbibigay ng reaksyon, anuman ang kalagayan, kung sino man ang nanunungkulan, sino nakaupo sa Malacanang, hindi takot magsalita. Dapat talaga ganon. Yung mga sa ating national katulad ng mga senador, dapat, dahil independent po kayo dyan di ba? Independent body yung Senado. Ba't anong kinatatakot nyo, di ba? Kapag nagsalita ba kayo, alisin kayo bilang senador? Di ba? Hindi naman di ba? Dahil halal nga kayo ng bayan, ano kinatatakot nyo sa mga, yun, buti pa nga po si Padilla, di ba? Nung nangyari sa KOGC,
nag-file ka agad siya ng resolusyon regarding doon. Ipatatawag niya yung mga kaganapan sa DILG, yung hepe ng polisiya, ng ating PNP, di ba? Agarang naggawa ng resolusyon para imbestigahan yung naganap na paglusob dyan sa KOGC. Yun, di ba? Buti pa nga siya, di ba? Pero itong ating senador na taga Davao na si Senator, kasi hindi rin natin masisisi ko si Baste Duterte sa kanyang damdamin. Bakit? Wala nga pong kibo, di ba? Wala nga pong kibo sa mga kaganapan, samantalang binabalahura na yung Davao. Ginagawa na ng mga ganitong klaseng opinion o ganitong mga aksyon, pero wala siyang kakibo-kibo. Taga Davao ko, sabi nga sayang nga lang na yung pinoto, di ba? Tapos re-electionist pa po ngayon yan, di ba? Ang mabigat po yun, yung ganon, sa ganong pahayag. Kasi unang-una, re-electionist siya, tapos yun. Ang hinahanap po talaga, ito totohanan po talaga ito mga kapatid. Ngayon, sa ngayon, hinahanap ng taong bayan yung talagang palaban, di ba? Yung hinahanap ng taong bayan, hindi ko mo lumalaban, di ba? Wala sa katuwiran, mali naman yun. Nakita mo naman na mali, nakita mo yung kaganapan, di ba? Para bang takot ka, di ba? Walang ganun. Basta magmali, di ba? Magpahayag ka. Unang-una, Davao yan. Davao po yan. Teritoryo mo po yan, Senator Bongo. Di ba? Teritoryo mo. Hindi pahayag, wala kang pinahayag tungkol doon. Di ba? Binabalhura na yung bayan ng kuwan. Di ba? Kailangan, di ba? Magbigay ka ng pahayag tungkol doon. Basi unang-una, di ba, national kuwan ka. Nasa Senado ka, pero nananatiling tahimik o nananatiling wala kang kibo. Di ba? Yun ang hinahanap ng mga taga-Dabawenyo. Yung ipaglaban mo, yung bayan nyo, di ba? Bilang senador ka ng Pilipinas. Tapos bayan mo yung Davao pero nananatili kang parang walang kibo, di ba? Yun yung isa sa mga sentimento ni Baste regarding do sa wala mong kibo, di ba? Ano pa, di ba? Sabi nga niya, speak up, di ba? Sa mga kaganapan na nangyari sa ating bayan. Ba't di ka magsalita, di ba? Siguro bagay ka siguro. Kasi nakita naman natin yung malasakit niya. Marami rin naman natulungan. Pero sa ngayon, nawawala na po yun. Bakit? Siyempre, hindi na sila nakaupo. Hindi na Duterte ang nakaupo sa Malacanang. Siyempre, siguro nalilimitan na yung mga tinatawag na tulong doon sa kababayan, di ba? Yung tinatawag na malasakit center. Nalilimitan na yung mga pagbibigay ng mga ayuda niya. Bakit? Hindi nga siya kaalyado. Tapos ganun, may nangyari ng kaganapan sa tungkol doon. Nananatili kang walang kibo, di ba? Nananatili kang wala. Parang kuwan lang talaga di ba? Play safe ka lang talaga di ba? Ang hinahanap ng taong bayan ngayon, yung nakita mong mali, magsalita ka bilang senador, magsalita ka, nakita mo naman mali, di ba? Ganun lang naman. Yun, iginagalang naman natin yun si Baste, di ba? Mayor Baste. Kasi yun ang sentimento niya, yun yung nakita niya, yun yung naramdaman niya. Karapatan niya po yun, di ba? Karapatan niya magsalita base doon sa nakita niya at naramdaman niya doon sa kanyang kumpare. Hindi sa, di ba? Kaya nga sabi niya, nangihinaya nga ba, ibinoto ka pa naman ng buong Davao o karamihan ng Davao. Kasi taga Davao ka nga. Pero ang nangyayari nga sa Davao, di ba, hindi na ordinary. Pero nananatili kang walang kibo, di ba? Hindi nararapat yun, senador ka di ba? Ano ikinatatakot mo sa gobyernong ito, di ba? Senador ka. Mag-speak up ka, di ba? Ipakita mo yung bilang senador ka, bayan mo yung Davao, ipakita mo. Sabi nga magpakita ka ng tinatawag na hindi naman kailangan. Kung mo ba nagsalita ka, labang ka na? O kung mo ba nagsalita ka sa administrasyon nito, di ba? Lumalabang ka na? Hindi. Nakita mo naman mali, di ba? Nakita mo naman yung kaganapan, overkill. Nakita mo yung nangyayari, di ba? Ba't wala kang kibo? Di ba? Yun yung hinahanap ng mga Dabawenyo sa'yo. O sa pangunguna ni Mayor Baste Duterte. Yun yung hinahanap sa'yo. Kaya, hindi natin masisi, di ba? Unang-una, karapatan niya rin yan. Hindi natin masisi siya dahil unang-una, nanunungkulan siya. Ama siya ng bayan ng Davao. Hinahanap niya yung mga taga-Davao na nakita naman yung nangyari sa Davao. Talagang binabalahura. Pero hanggang ngayon, wala kang kibo. Nasaan ka? Diba? Yung isa sa mga dapat na nagsasalita,
isa dapat sa mga nagkukundina doon sa kaganapan doon, walang marinig sa'yo. Yun yung hinahanap nung Basti Duterte sa'yo. Kaya, hindi natin masisi. Pero sa atin, di ba? Kanya po yan karapatan niya rin yan. Bakit? Kaya siya nananahimik. Bakit? Unang-una, siyempre, siguro, iniisip niya yung sa isang party na para hindi siya maging, pero hindi. Certify, kung ka talaga ng Duterte, di ba? O, Duterte ka O, ba't di ka magsalita, di ba? Magsalita ka. Inihalal ka ng buong Kadabawan, di ba? Dabawenyo, pero walang naririnig sa'yo. Yun lang naman po ang ating binibigyan ng opinion. Pero, sa side naman ng Senador Bongo, karapatan niya po yan. Pero nga lang, nakukulangan, di ba? Nakukulangan yung mga Dabawenyo. Maging ako naman, noong ko pa na, nakikita ko naman doon sa mga bagay na hearing niya. Regarding nga doon sa sinasabi ko po, doon sa PDL, walang sinabi. Basta pumunta lang, tapos umalis. Diba? Anong klase, diba? O diba? Magkaroon ka naman lang sana ng kaunting pahayag tungkol doon, base doon sa abot lang ng iyong pananaw. Di okay lang, diba? Hindi yung pumunta ka lang, maya-maya, aalis ka na. Diba? Yun ang sa mga inahanap sa iyo ng mga tao. Lalo tigit ngayon, 'di ba? Re-electionist ka. Laban, pakita kang gilas. Hindi sa kailangan kontra lagi. Hindi naman po, 'di ba? Hindi pagkokontra 'yun. Inilalagay mo lang yung sarili mo na base sa nakita mong mali. Kontrabaho 'yun. Hindi. Kita mong mali, magsalita ka, 'di ba? Nakita mong hindi karapat-dapat at ito'y ginaganito na yung magsalita ka. Taga-Davao ka di ba? Ganun lang, mga kapatid. Nag-opinion lang tayo, base lang sa ating nakita at narinig. Base lang po ito sa nakita ko at napanood, di ba? Ito'y bahagi ng opinion ko lang po. Nakita ko rin, talagang malamya. Talagang umiiwas, takot. Sabi nga ni Duterte, basta takot siya. Takot. Ang kailangan ng taong bayan yung lumalaban sa katotohanan. Hindi lumalaban sa tama naman, iba't lalabanan mo. Basta tama. Sabi nga, purihin natin, di ba? Pag tama, palakpakan natin, di ba? Pero pag nakita mong mali, magsalita ka. Pakita mo. Bilang senador, pakita mo na hindi ka doon sa isang party na alam mo namang mali, ba't di ka magsalita? Okay mga kapatid, God bless po. Sana nabigyan natin ng opinion at reaction yung mga bagay na yon upang magkaroon lang tayo ng kaunting bahagi tungkol doon. Diba? Salamat at God bless sa lahat. Basta lagi kong sinasabi, pag mali, mali. Pag tama, magsama-sama tayo. God bless po at thank you.